ang balita tungkol sa ibinulgar na naman ni Senator Amy Marcos at nila Senator Robin Padilla. Sabi ni Senator Amy Marcos po ay marami ng mga kongresista nakasama niya noon sa Congress at kaibigan ang nagsasabi na pinagtatawag-tawagan na sila, may mga pressure na may pananakot na maimbestigahan sila sa kanilang mga pagkakasangkot di umano sa mga projects nila at pwede silang maireklamo sa mga projects at mawawalan sila ng suporta sa mga congressional districts nila kapag hindi pumanig dito sa kampanya na durugin si Vice President Sara Duterte at tanggalin sa pamamagitan ng impeachment votes nila sa House of Representatives. Isa po sa itinuturo dyan na masugid na nangangampanya, according to sources, itong anak ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos. Nakala mo ang galing-galing niyang kongresista, wala namang napatunayan. Maliban sa pagkakasangkot niya sa mga ghost projects o mga substandard projects sa Ilocos Norte. At ang binulgar nga sa kanya ni Saldico, umaabot daw sa 13 billion pesos ang mga proyekto na naisingit para kay Sandro Marcos. Kay Martin Tambaluslos, umaabot na mga 48 billion pesos ang mga insertions. According to Saldico na mga pagbubunyag, noong panahon na magkakasama sila. At karamihan yan, converted to cash. Substandard o kaya naging ghost projects. As per allegations revealed by Saldico, no? Pero kung makaasta itong Sandro Marcos, akala mo pagmamayari niyang House of Representatives, no? Parang anino lang at tuta lang nila si Boji di talaga, no? Si Sandro Marcos ang nagbabaton, no? Kung si Attorney Binguanson pa, hawak mo ang baton. So itong binabanggit ni Senator Amy Marcos, seriously, ito po ay undue pressure. Pagpapakita ito ng pagkapanik at pagkadesperado sa bahagi po ni Marcos Jr. at ng kanilang sindikato sa pangungulimbat sa Kabanang Bayan na natatakot talaga sila na manatili pa bilang Vice President si Sara Duterte. At kung hindi sila magiging successful na mapatanggal nila si Vice President Sara Duterte, wala pong dahilan at hindi po kapanipaniwala na hindi magiging presidente si Vice President Sara Duterte when Marcos will be able to end his term in 2028. Ayun. Kaya naman pala sabi ni Congressman Toby Chanco, ako wala kong problema kung si Sara Duterte magpresidente. Hindi naman ako nag-ghost flood control. Hindi naman ako naging sugapa sa mga insertions at mga allocables nila, tambaluslos. Tama. Sabi niya, bakit ako matatakot? I do not have any problem with whoever is the president because I do my job according to the law, according to my mandate, and I am not making my life out of being a politician. Serbisyo ang aking bitbit sa distrito ko at sa aking constituents. Bakit ako matatakot kung sino nakaupo na presidente? Pero itong gusto magpa-impeach kay Sara Duterte, sabi ni Congressman Toby Chanco at nila Congressman Igay Erese, ito yung mga dapat inimbestigahan at dapat tinanggal sa kapangyarihan dahil sangkot sa pangungulimbat, pangungurakot at mga usapin ng pandarambong, insertions, allocables, and program appropriations na minaniobra nila sa panahon na buo pang sindikato nila sa loob ng Kongreso na binibindisyonan at kinukumpasan din ni Marcos, of course. So, ito naman ang binanggit ni Senator Amy Marcos. Itong mga pressure, threat, pagtatawag ay malinaw po na hindi po ito indicator ng pagiging matatag at may kumpiyansa na uri ng gobyerno. Kasi kung sigurado ka na mali at baluktot ang ginagawa ng Vice President, like on the part of Marcos at ng kanyang mga kaalyado dyan, ng mga alipores ng maletagang sa Kongreso, why would you put pressure? Why would you bribe? No? Bakit ka manunuhol? Ang lumalabas na punto, dito pa lang sa House Committee on Injustice, 1.3 billion pesos ang ginamit para magkaroon ng perfect attendance at solid delivery o pagpapahiya
pangbabastos at pangtatarantado kay Vice President Sara Duterte dyan pa lang sa Committee on Injustice. Kung sino po ang nagro-roleplay dyan, mas mataas ang kita. Like itong si Tere Ridon, no? Itong sinipa ni Pangulong Duterte. Tawag ng Peanut Gallery Media Network, the Junket Boy. Pag sinabing junket, travel ng travel na wala namang punto, gamit pa ang pundo ng taong bayan. Kaya sinipa ni former President Duterte sa gobyerno noon. Okay? So, kung sino po yung mga naglalaway-laway like Benny Abante, ang sabi po sa ulat sa impormasyon, mataas yun ang kanilang taripa, talent fee. Mga kababayan. So, umaabot po sa 1.3 billion pesos or the average 27 million bawat isa. Doon sa mga bumoto, nagpahiya at dumurog kay Sara Duterte. Cash. Sa Committee on Injustice pa lang. Hiwalay pa, di umano ang 50 million per head. Cash. Doon sa bubuto, 200 ang target ng grupo nila Sandro Marcos, di umano. As per allegation of information, kailangan nila makuha ang magic 200 votes sa plenary, which is going to be on May 11. Next na paparating na, no? Today is May 5. So, halos 1 week na lang ang pressure, kaso o maleta. Kaso o paper bag. O walang pundo. O, saan ka? 50 million, birahin mo doon si Sara Duterte sa plenary, ipakita mo ang hawak mo, ang beat. Terrible. Ang nag-expose nito, si Senator Amy Marcos. At ako, naniniwala ako dyan dahil marami na ring senador ang pumapalag. Tinatakot na nila si Chis Escudero ng grupo nila Marcos. Tinatakot na sila Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva na tumahimik kayo. Otherwise, tutuluyan namin kayo. Pero mukhang nabahag naman ang buntot na ni Boying Rimulya. Magkatapos ng arigluhan, wala nang balita tungkol sa saan ang kaso ni Martin Romualdez. Saan ang freeze order? Ano nang na-frozen? At ano na ang mga kalagayan ngayon ng non-bailable na mga akusasyon ng kaso krimen sa pandarambong laban kay Martin Romualdez? Sana wala. Sige nga, mukhang inaantay nila na ganun din ang gagawin sa mga senador. So gimmick lang ba yon, Ombudsman Rimulya? Kasi sabi ni Senator Amy Marcos, itong ombudsman puro lang to gimmick. Wala namang naipakulong na mga totoong mandarambong at mga sindikato na pinangalanan na nga nilang Ginoong Saldico, si Martin Romualdez, yan, at iba pa sila Garjola na yan na tinuturo ni Congressman Leandro Libeste, na sangkot yan sa pintahan ng mga projects at pinagkakitaan niya ng turutudo ang mga proyekto, hindi lamang si Saldico. Walang nagawa si Boying Rimulya. But this is a very important revelation, no? Seriously pointing out ang pagbubunyag na ginawa ni Senator Amy Marcos. And also, ganon din ang sinabi ni Senator Robin Padilla. Kaya may opposition sa Senado para mag-oppose doon sa mga dapat i-oppose. At isa dyan ay ang binaluktot at ginawang tinatarantado ng lantaran na impeachment operations nila Marcos at ng kanyang mga tauhan. Ang nagbabaton sa House of Representatives ay hindi lang si Bojiti, kundi si Sandro Marcos mismo. At nakikita natin siya nga ang umiikot at itong mga julalays, no, mga julalay na si Terry Junket Boy Ridon at mga kasabwat nila. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, nakakabahala ito because the impeachment process and the impeachment mechanism ay dapat yan totoo at may saloobin ka na tama at matuwid na katuwiran. Hindi para lamang ito'y gamitin sa maruming laro ng pamumulitika. Exactly, Senator Amy. Yan po ang punto namin. At ganoon din ang binanggit ni Senator Robin Padilla. Gusto niyong ipa-impeach ang Vice President na nakakuha ng pinakamataas na mandato mula sa mamamayang Pilipino in an open democratic elections. Mahigit 32 million Filipinos ang bumoto.
And din ito lang mga malitagang at mga sindikato na mga politiko at kawatan at kurakot na mga kongresista ang magpapatanggal kay Vice President Sara Duterte. Hindi namin papayagan yan. Ayun. At syempre, yun ang sentimiento ni Senator Robin Padilla nang sinabi niya, there will be an opposition to that. Expected natin po ang salpukan sa Senado. At lalo na po na itong si Tito Soto pinagpapaliwanag ng Supreme Court sa kanyang mga maanghang at nakakawalang respeto sa pinakamataas na hukuman ng ating bayan, ng Korte Suprema, nang hindi sumasang-ayon sa kanyang political agenda ang naging desisyon tungkol sa impeachment na balahura at pansit kanton na ipinilit noong last year na hindi nagtagumpay. Ngayon, atat na atat siya na umakyat, sabi ni Ping Lacson, nagpagawa na sila ng mga robe yung gagamitin nila as Senate Impeachment Court Judge or Senator Judges. Wow! Mga 500,000 daw ang worth ng kabuuan, no? I think they made 20 or 30 na mga robes. Siguro ba dahil sa iba pa mga guests, etc., etc., pati siguro ang mga friends of the court, no, whatever, bakit 30 yun, 24 lang sila.